parang nare-reminis ko yung mga those days na kami po ay magkakasama nito sila Pastor Amir. I think 16 years or 17 years opo na nung ako umalis daw magsa 17 years ako, nandun pa sila Ramir doon eh. Opo eh. At ito po eh mga estudyante ko sa Bible School, and I'm so happy to see Amen. and to know that almost all these students ng Bible School namin ay nasa ministry. Opo. At bagaman may mga ilang mga casualties, but most of them are serving the Lord. Opo. Ito pong aking dalawang anak na ito ay ito pong panganay kong babae at yung pangalawa, yung bunso, ay full-time staff ko po yan. Opo. Full-time staff ko po sila pareho. Si Derry po ang lumalagay na parang assistant ko na po doon. And hopefully, I'm praying na if ever the Lord will take me home, He will take the reins and continue the legacy. Yeah! At si Adsel naman po ay katuwang niya. I have now 20 full-time staff in our church. Stay-in workers. Opo, stay-in. Opo, doon po sila nakatira, kumakain, doon lahat. Nag-provide po ako ng dorm para sa kanila. At hindi kayo maniniwala, ang kain po namin sa loob ng isang linggo ay almost 25,000 pesos every week. Yan ang hindi ko pinagtatakal doon, bro. Walang takal doon. Doon po only rice. Only rice po doon sa akin. Okay. It's good to have partners in the ministry. I always say, like ko sinasabi yan, the pastor cannot make it alone. Nagsisimula siya ng gawain by himself, but later on, sa gawain po, kailangan mo ng partners. Kailangan mo ng mga tao mapagkakatiwalaan. So, hindi naman lagi ikaw ay nasa top condition. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon sa mga simbahan who have trained people to work with them sa ministry. And the songs are good. The choir, wow. Walang conductor, no? Walang monitor. Doon sa amin, may monitor ang choir, may conductor. Opo, sapagkat, una sa choir, advantage nila yun. Pangalawa, ay hindi naman po minsan ganun ka-fluent ang pronunciation ng mga choir members. Minsan hindi mo maintindihan na sinasabi. Minsan nagmomomog lang no? Nag-go-go-go. Kaya pagka may monitor, pati yung members, nakaka-relate sila sa mga kanta. Kasi nakikita nila yung awit no? Wala kang kwenta kanta pag hindi maintindihan Oo Kahit yung sa preaching, natutuwa ako sa sound system Ano yan, ikaw ba nagtitimpla yan talagang malakas, no? Lakas, no? When I was just starting to preach, ako po yung nagkaroon ng doon po simbahan namin na pinanggaling. Kwentuhan muna tayo, ha? Gano'n kasi sa simbahan pinanggalingan ko po, ang isa po sa mga naging trabaho, driver ng simbahan talaga. Isa po yun sa mga naging, ako po naging transportation minister doon sa amin, sa simbahan namin. Nag-start kami, wala sasakyan Wala sasakyan ng simbahan, nagulat ako sa simbahan Si Pastor may motor na Suzuki 700cc yun, kulay itim. Pero sira. Kaya wala kami sasakyan. Meron siyang jeep, sira din. Nung ako dumating doon, sabi ko, Pastor, ba't hindi tayo magkatikahan ng sasakyan? Kasi
nga, driver ako, alam niya. O sige, driver ka naman, ikaw na mag-asikaso. So, nagsimula kami sa isang sasakyan. Nung ako yung umalis doon, ang transportation ministry namin, nung ako yung umalis doon, 2001, siguro mga tumatakbo pagka-Sunday, mga 20 hanggang mga 25 na mga sasakyan. Every Sunday morning, nagsusundo yan sa kung saan-saan area. Hindi lang mo doon sa San Pedro. Isa po sa napakaganda sa aming simbahan. At ngayon, nakikita ko rito. Mag-isa kami sa Pasig. Yung diction ng singer, yung boses, Yeah. Kaya, advantage ng mga member, naunawaan yung kanta. Amen? Amen. Nung ako'y bago nag-isimula mag-preach, nag-drive ako sa isang evangelist, si Alain Domili. Hindi ko makakalimutan ang pangalan eh. Si Alain Domili. Napakahusay ng evangelist, Amerikano. Iniyati ko sa airport, on the way, sabi ko, I'm a preacher. Sir, what can you give me for a piece of advice as a preacher? Alam mo sinabi lang sa akin, mind the sound system. Yeah. Always consider the sound system. Sapagkat kahit anong galing mo mag-preach, pag hindi ka maintindihan, walang kwenta. Yeah. Hello? Opo. And use plain language. Hello? Opo. Kaya, alam nyo, maganda yung naiintindihan natin. Sayang naman yung 2 oras ka dito, tapos uuwi ka, ano ang sabi doon sa simbahan nyo? Ewan ko, wala akong maintindihan eh. What? Tingnan nyo sa Katoliko, wala silang pakialam sa sound system. Sino sa inyo dati Katoliko? O lahat yun. Wala silang pakialam sa sound system, di ba? Ang naiintindihan mo lang sa misa, sumayin nyo ang Panginoon. At sumayuhin. Hindi ba? Mahilig pa sila sa Latin. Di ba? Mahilig pa sila sa Latin. Di mo naiintindihan. Dominus vobiscos. Sasagot ang tao, et ang Espiritu tuwa. Alam mo ba yun? Hindi mo alam. Basta natapos ang misa, uwian na. Okay na. Di ba? Opo eh. Pero sa mga Baptist churches, amen? Yeah. We want to understand the song. We want to understand the message. Amen. Opo. At gusto natin meron tayong baon at uwi natin. Amen? The songs are good, really. The songs are good. But we can do without the songs. We cannot do without the word. Amen. Amen. At ngayon po gabi ay ako nagpapasalamat sa pribilehyo po na makatayo dito at makita ko ang progress ng gawain dito sa Candelaria. Amen. Minsan tinatanong ko no, narito kayo sa lugar na to. Sabi ko nga kay Ramir kanina, saan ang gagaling ang tao? Ano? Kayo saan kayo galing? Ano? What? On a Thursday night, we have a good crowd. Amen? Yeah. Praise the Lord for this. Amen? Napupuno lang ng ganito simbahan namin pagka Sunday morning eh. Nasa Maynila kami, nasa Pasig ako. Siguro yun ang disadvantage no, ng city, no? Kasi doon, maraming kalaban ng simbahan. Marami yung kaming kalaban. Lalo na sa Pasig. Napakalapit namin sa mga malls, napakalapit namin sa ang restaurant ho doon sa amin sa Pasig, pambira. Lalakarin mo lang ang Starbucks, lalakarin mo lang ang Kenny Rogers, andyan lang, tanong mo McDo, tanong mo Jollibee. Meron pa doon mga McDonald's. Meron pa kaming McDonald's doon. Meron pa kaming Kina Roger. Opo. At meron doon nagtayong na kalaban ng Jollibee. Kaya lang, Bisaya. At babae may-ari. Ang pangalan naman nila, Julie B.
yung tinapay? Julie's, di ba? Oo, nagtayo sila ng karinderya. Julie B. Maraming kalaban eh, kaya minsan, mas gusto nila doon kaysa magpunta sa simbahan. Pero tutok mo na lang muna sa'yo, ha? Ililipat ito. Na ngayon gabi po, 7 o'clock. Amen? Yeah! 7 o'clock. So, hindi ko alam kung anong oras kayo natatapos dito. Pero, since ngayon lang naman ako pupunta rito, Yeah! the last time I was here, I believe is years ago na, no? Nung huling panggaling ko ako dito. Kaya, I will take advantage, amen? And stay with me, amen? Yeah! Stay with me. I promise you that by God's grace, uuwi tayo lahat na meron tayong blessing. Amen! Kasi itong mensahe ito, blessing po sa akin ito eh, no? At marami yung pastor na nakadinig ng mensahe ito through our online. Hindi ko sinasabi dahil akin, no? Na humingi ho ng outline ito. Humingi ng outline ito. At I did care to send them the message. Sa message niya, pinutala ko sa kanila. Very familiar set of verses. Laging ginagamit ng mga pastor. Philippians chapter 3. Punta po tayo doon. Amen! And as you open your book, tayo po tayong lahat. Philippians chapter 3, simulan ko na po sa 12 hanggang 21 for the sake of time. Opo. Asundan niyo po habang binabasa ko. Philippians chapter 3 verse 12. Andiyan ba kayo? Amen! Okay, sabi po rito, not as though I had already attained. Brad, medyo parang masyadong malakas, baka malula sila. Bigbaba mo ng konti. Hello? Hello? Hoy! Nawala eh. Pinaglalaro mo. Konti pa. Konti na lang. Okay. Okay na? Amen! Okay. Sabi rito, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Yeah! Take note of that. Opo, sabi dyan, reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so, as you have asked for an example. For many walk, of whom, pansinin niyo po, naka-parenthesis po yung verse 18, ano po? Ibig sabihin po ng parenthesis ay, pwede hindi mo basahin yun eh, no? Pero since nakasulat naman, basahin na rin natin, ano mo? Sabi niya, for many walk of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our, yung pong 4, karugsong kasi ng 17 yun. Kaya ang simula ng statement 4. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able, even to subdue all things unto Himself. Manalangin tayo. Lord, thank you so much for this privilege, Lord. It is my honor, Panginoon, to be summoned to stand behind this pulpit. Thank you so much for the pastor, for his family, for his staff, and for all the members, Panginoon, who are gathered here tonight. Please bless us through the message, Lord. And you will be praised. We will give you all the praise and the glory for whatever is accomplished tonight. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you po mga kaupulo po. Amen! Well, I have 2
pong choices, ano po sa title po nito. Opo. Actually, I have two messages dito po sa text na to, no? Ang isa pong title ay Press for the Prize. Press for the Prize. Hello. Opo. At ang isa po namang title ay The Best is Yet to Come. The best is yet to come. Kung papansinin niyo po, sabi ni Apostol Pablo, I do not count myself to have apprehended. Hindi ko pa inaari ang sarili ko na andun ako. Because the Apostle Paul believed that there is something better yet to come. Amen. Sabi niya rito di ba sabi niya, sabi ko pansin niyo, reaching forth unto those things which are before. Hello? I am reaching forth unto something which is better. Opo. Tayo rin po mga kapatid, amen? Hello? We are here, we are gathered here tonight. We're looking forward, especially sa darating na Sunday for your anniversary. There is something better coming, amen? Amen. And we are reaching forth unto those things which are before. We press toward the mark. We press toward the prize. What is the prize? A victory during your anniversary. Amen. That will be the prize. At alam nyo, if you are involved, Come on. you can say amen. 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 You can raise your hands and say, Lord, thank you for the victory. Last November 17, kami po yung nagdaos ng aming anniversary. 21st church anniversary. 2 years mission. Nagsimula po ako ng 2001, 2003 na organize into an independent church. At last Sunday, or last November 17 is our 21st year. Noong po mga early years ko doon sa Pasig, I always try to reach 1,000 or maybe more. Pero ngayon po, we don't have space. At we don't have enough money to rent. Kaya yun na lang lugar namin ang pinupuno namin. No? Opo, nakakila ko ng parking area para lahat ng sasakyan namin, pati yung nasa loob, aalisin namin yan, ilalagay namin somewhere. At lahat ng available space, nilalagyan namin ng upuan. Lahat ng available space. At we were able to accommodate more than 500 last November 2017. Or November 17. We have almost 200 first-time visitors. At ang salamat sa Panginoon na kami po ay nag-distribute po kami ng 11,000 flyers. Nagpa-print po kami ng 11,000 flyers na may kasamang 11,000 trucks. I-distribute po namin for almost a month doon po sa aming lugar, sa mga karating lugar. Looking forward, na at least the Lord will send us 10% of that. But mind you, nagpadala po ang Panginoon ng 60% of 11,000. Kaya po nagpapasalamat sa Panginoon. At siya po ang aming goal. Every anniversary, ang aming pong pinaka-offering sa Panginoon ay souls that God saved. Almost all of these first-time visitors professed. Of course, we cannot claim na lahat sila saved. I do not claim that. Hindi ko po kiniklaim na lahat saved. Amen? Pero lahat po nag-profess. Amen? Lahat po nag-profess. When I gave the invitation, all these first-time visitors stand up and accepted the Lord as their personal Savior. Although, it is just between them and God. Amen? Meron ng mga nagpapatuloy. Meron po kami mga bisita namin ng anniversary na nagpapatuloy sa aming simbahan. Hopefully, talagang na-save. Amen? Sapagkat we cannot judge people's salvation. Amen? Ayan, andito po yung mga staff ko. Sa aming simbahan, lagi ko po sinasabi. Lagi ko sinasabi yung simbahan namin to Ang natitiyak ko lang sa church namin na save, ako. Ako lang. Opo. Ngayon, kung sabi mo save ka, di amen, praise the Lord.
I see you in heaven, I'll just presume na safe ka. Amen? Kasi alam niyo po ngayon, lahat na pepeki na. Amen? Opo eh. Lahat po na pepeki na. May mga tao po na kumakanta sa kwan, unsaved eh. Sana hindi ka kasali doon. Amen? Meron ng mga Sunday school teacher na unsaved. Meron mga Sunday school na full-time staff, pero unsaved. Amen? Pastor ng unsaved eh. Amen? Hello? Oh! How much more the members? Amen? Kasi nga napepeki na hulahan ngayon eh. Pero hindi mo kayang pikein ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, alam ng Diyos yung sino sa Kanya. Pero, if you are one, sabi ng Bible, no? If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Hello? Amen? If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Kaya, you can, pwede ka mag-inventaryo ng sarili mo, amen? Opo eh. Kaya nga sabi, judge yourself that ye be not judged by others. Imbestigahan mo na sarili mo. Sabi nga ni David, di ba? Search me, O God, and know my heart. Yeah. Try me. Oh. Can you say that to God tonight? Subukan mo po ako, Panginoon. Try me. It's good to be saved. Amen? It's good to be saved. The best thing that can happen to a person is to be saved. That's the best thing. I don't care how many cars you have. I don't care how much money you have. I don't care how good looking you are. Hello? I don't care how popular you can be. What shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Ano pa kinabang? Makantan mo man lahat yan. At mapapahamak naman ang iyong kanan. Kaya nga ang pasabi ng Panginoon, ye must. Amen? Opo. Ye must be born again. Ye must be born again. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. That's right. We go for the gold. Amen? We go for the gold. Nung ako po'y namamasada ng jeep, meron ako sariling jeep. Yung corona po sa ibabaw ng jeep ko, nakalagay doon sa corona. Nakalagay sa corona. Gold medalist. Doon naman sa likod, yung tapalo doon sa likod, yung tapalo doon sa likod, nakalagay, record holder. Kaya pag nakita mo yung jeep na yun, ay, kay Brother Dobbs, record holder. Pag nasa lubong mo naman, uy, gold medalist, kay Sir Dobbs, kay Sir Dobbs. Meron akong ganung jeep. You know what? Si Apostol Pablo po, dito po sa kanyang, dito sa atin pong binasang mga talata, he is always pressing for the best. He is always pressing for the best. Opo. Kaya hindi siya nahihiya eh. Hindi siya nahihiya na sabihin na, follow me as I follow Christ. Yeah. Follow me as I follow Christ. He could have been a true sports enthusiast. Opo. Sapagat lagi niya ginagamit sa sports, amen? Opo, sabi niya, Hebrews chapter 12, the race. Sabi niya, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 9, I put myself under subjection. I am temperate in all things. Dinidisiplina ko sarili ko. Why? Because I am aiming for an incorruptible crown. Yeah. I'm aiming for a masteral. I want to master. Alam niyo, isang po sa mga bagay na iniisip ko, kaya si Apostol Pablo binaligtad. Presumption ko lang to, hindi po ito doktrina ho. Opo. Kasi bagaman wala hong hinahanap ang Diyos sa atin, at wala hong bayan ng kaligtasan natin, lagi na hong may purpose, kaya ka naligtas. Uy, ano po ba yun? Lagi natin nadidinig eh. Save to serve. Amen? Why? Because that's what the Lord expects. The Lord expects for His children to serve.
Pablo naligtas because of his passion for anything he does. Di ba? Sabi nga niya, persecuting the church, hey! Number 1 ako dyan! Basta naligilan niya isang bagay. Gagawin niya yan to the most of his ability. Kaya siguro sabi ng Panginoon, ililigtas ko itong si Pablo. Kasi pag ito naging Kristiyano, magiging passionate ito sa gawain ng Panginoon. Amen. Magiging zealous ito sa Panginoon. Amen? Kaya ang testimony ni Pablo, 1 Corinthians 15:10. Di ba? Ano sabi niya? Gusto natin, hindi ko po memorize eh. Opo eh. Pero magandang talata ito. 1 Corinthians chapter 15, verse number 10. Sabi ni Apostol Pablo, I am what? But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Hello? Wala na. Wala uuna sa akin. I labored more abundantly than they all. Yet not I. But the grace of God which was bestowed upon me. He's always passionate with everything he does. Alam nyo, ito kailangan natin ngayon, mga kapatid. Ang kailangan natin, passion. Opo. Ang kailangan natin, zeal. I remember yung isa sa mga theme ng aming June 12. Opo, yung aming June 12 ay zealous unto good works. Opo. Kung mayroon isang bagay na dapat ikaw passionate, doing good for God. Amen. Doing good for God. Opo. Si Apostol Pablo, gusto niya wrestling, paborito niya siguro wrestling, boxing, running, winning the race, winning a crown. Opo, he talks about discipline. And he talks about the hurt of being disqualified. Ano? Sa lahat ng ayoko. Oo. Yung ako ang turo ng turo, bago ako yung ma-cast away. Bago ako yung ma-disqualify. Opo. Kaya if you sang his life, 2 Timothy chapter 4, ano sabi niya sa Pablo? I am now ready to be offered. Yeah. Amen? Sana isang araw masabi rin natin yun. When you are on your deathbed, opo, may the Lord gives you dying grace na masasabi mo, I am now ready to be offered. I have fought a good fight. I have finished my course. I kept the faith. And henceforth, there is laid up for me Amen. a crown in heaven. Hindi ba? Napakaganda ng napakaganda ng matatapos ang buhay mo that you have done your best for Jesus. Yeah. Di ba? Meron isang kanta na Yeah. Good. hindi po ako singer, hindi po ako tulad ng mga anak ko. Pero meron pong isang kanta na gusto kong marinig. Opo, yung chorus talagang kakantayin ko. Yung chorus talagang papanood sa inyo. I saw Jesus in you. I saw Jesus in you. I can hear His voice in the words you say. I saw Jesus in you. In your eyes I see His care. Wow. I could see His love was there. You were faithful. Amen. Amen. And I saw Jesus in you. Lord, amen. Alam nyo, kung meron isang bagay na dapat natin i-aspire sa buhay na ito, na maging passionate tayo to be Christ-like. Amen. Let them see Jesus in you. Alam nyo, ayaw ni Apostol Pablo na you start with a bang Yeah. and then you're gone. Christianity is a lifelong commitment. Hello, are you with me? That's right, man. When you began to be a child of God, you remain to be a child of God. But the question mark is, what kind of a child are you? Yeah. Yung po nakakalungkot no? Yung nakakalungkot yung
Now you see them, now you don't. Faithful in 2 weeks, 3 weeks, and absent in 1 month. What? Hey, it's time to be refreshed. Yeah. It's time to do what you're supposed to do for the Lord. Let us press. Amen. Mang life verse ko po ay Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. That's my favorite verse. The first time I saw those verses, sabi ko, this is it. This is what I want to aspire for this. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sins that so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, Amen. the author and the finisher of our faith, Yeah. who for the joy that was laid before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him, Yeah. who had endured such contradiction of sinners in himself, lest ye be weary and faint in your ways. Alam niyo, pag tayo nagpadaig tayo sa problema, we will get weary. Weary with what? Not with serving, but with fighting against the temptations. Yeah. Oh, why? Because you allowed this carnality to take over yourself. Tatlong klase ng tao sa Bible. Isa natural man. That's the lost. Yung isa spiritual man. That's the saved. At isa yung carnal man. That's the backsliding. Yeah. Hello? Yeah. Saan ka kasali? Come Para on. saan ka kasali? Kung ikaw saved, praise the Lord. Amen. Kung ikaw spiritual, don't be carnal. Apa, the friend of the world is an enemy of God. Hello? Baka dito ka lang nakabuhis ng maayos, ha? Come on. Pag Sunday, mukhang Kristiyano ka. Pag Monday, ano yung tsura mo? Hello? Ang haba-haba ng damit mo, pagka linggo. Pagka Lunes, naka-pek-pek short ka. Kilabutan ka naman, amen? Yeah. Hello? Opo eh. Alam nyo, minsan ganun eh. Minsan yung ating private life, minsan nagagalit tayo sa pastor. Bakit pati yung private life ko pinakikialaman ni pastor? Kasi po, yung private life mo, nagiging public life. Kasi pinompost mo sa Facebook eh. Hindi ba? Isasara mo pinto pag nagbibihis ka. Pero nagsiselfie ka. What? Ipopost mo sa Facebook. Come on. Enjoy ka pa. Proud ka pa. Sana yung private life mo, keep it private. Naligo kayo sa beach. Wala namang masamang maligo sa beach eh. Pero pambira, kung ikaw na naka-bikini, huwag ka rin mag-selfie. Kayo mga lalaki, kung kayo naka-short, hubad barong kayo, laki na ng tiyan mo, butetin, nagsa-selfie ka, kaya ka! Yeah. And that is carnality. You are not being passionate about your Christianity. What? Okay. Ang pinakamaganda po, tayo maging katulad tayo ni Pablo, amen? Opo. He is not assuming. Oo. Wala pa. Hindi ko pa naaabot yung gusto kong abutin. Meron akong gusto kong abutin, pero wala pa ako doon. I'm still pressing toward that mark. We are pressing toward the mark. At kung along the way, masisira tayo, wala tayong mararating, amen? Hello! Right. Kung hindi tayo magiging consistent. Opo. Sabi ni Pablo, I'm not there yet. But I'm going to keep moving. I'm going to keep moving. And that's one thing he did. Opo. He's looking for the heavenly goal. Opo. The Apostle Paul is looking for a heavenly goal. Kaya ngayon pong gabi, no? Ilang bagay lang po ito. Madali lang po ako. Naku, 7:30 na. Matapos po. Number one, you need to check your direction.
You need to check your direction. Amen? Opo. Sabi ni Apostol Pablo, wala pa ako. I'm still on the way. Opo. But, I'm pressing toward the mark. He knows where he's going. He knows where he's going. Where are you going in your Christian life? Yeah. With the kind of life you have, where will you end? Hello! Hindi ba? Kung pabara-bara mo ay Kristiyano mo, meron ka bang mawi-win na prize? Ha? Are you leveling up sa Christianity mo? Or up and down ka? Up and down, up and down? You need to check your direction. Opo, you have a race to run. Yeah. You have a crown to win. And you have a mark to reach. Check your direction, Opo. Opo. You are not yet perfect. You are not done yet. Opo, hindi pa po tayo tapos. There's still a lot to be done sa ating Christian life. Marami pa tayong bagay na dapat ma-accomplish. Nagkakagulo-gulo itong aking outline. Oo. Ang dami kong dala eh. Alam niyo po, isang gabi lang ako dito eh. Kaya gusto ko sana maging blessing sa inyo. Amen. Kaya ang dala-dala kong mensahe, 10 eh. Wow. Habang nagbibiyahe, pinipili ko pa ako lang ipipis ko sa inyo. Yeah, come on. He puts his body under subjection. Opo. Lest he lose. And that's where we follow through. We need to follow through. Para di soul winning yan eh. You do not win them and then drop them. You win them, you baptize them, and you teach them. Yeah. Yan ang disciple eh, amen? Opo eh. Kaya nga sabi ko nung anniversary namin, we have almost 200 first-time visitors, 180 I believe. Opo, we need to make follow-ups. And mind you, yung aming mga receptionist, yung mga nagtatanggap ng bisita namin, sabi ko, the least you can do is get a number, a cell phone number. If you cannot get the whole address, since it will be very difficult, kasi ang daming tao, sabay-sabay dumadating, at least get the number. Alam niyo po, after the anniversary, the next Saturday, yung mga worker nag-visit, ako po, ang ginawa ko, nag-text ako na nag-text. Lahat ng may number na bisita namin, itinext ko na itinext. I hope you come again. Tomorrow is Sunday. Last anniversary you are here. I hope you will come again tomorrow. I hope to see you again. You see? We need to make follow-ups. Opo. Opo, huwag natin pabayaan na nakasimbang once. Oo. Malapit na sanang masin. Iniwanan mo na. Well. Hindi ba? Ang ganda nung meron kang bisitang nag-remain. Amen? Ang ganda nung meron kang bisita na patuloy. Opo. That is a crown. That is a prize. Opo. And so check your direction. Opo. Tingnan natin saan patungo buhay natin. Opo. We need to look for the heavenly goal. Opo. Yung heavenly goal natin, yung tayo po ay ma-counted as faithful. Well done, thou good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. Hindi ba? Yan ang pinakamagandang mga tanggap natin pagkatapos ng ating Christian life. Opo eh. Dito sa buhay na to, sabi nga po doon sa bumabak siya tayo, no? We will suffer much tribulation papunta sa langit. Pero ang ganda ng pagdating mo sa langit. Amen? Amen. Alam niyo meron akong isang gustong verse na i-share, eh, no? Punta po yung 2 Peter chapter 1. Hindi ko alam kung nabigyan nyo na ng pansin to, eh, no? 2 Peter chapter 1. Oh, no. 2 Peter nga lang. O, 1 Peter. Second Peter chapter 1, verse number 11. Ito, bilugan nyo sa Bible dito. No? Di ba sabi dyan, add to your faith, virtue. Hello? Nakita nyo? Dagdagan mo. Ang ibig sabihin lang po niya, mag-level up ka, level up as a believer. Opo, sabi doon sa verse number 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure.
For if you do these things, you shall never fall. Verse 11. Ang ganda niyan, amen? Yes, sir. Yes, sir. Amen, Pastor. Amen. Amen. Di ba? Hindi niyo nababasa? For so an entrance. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly unto the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Pagpasok mo sa langit, sabi dyan, the entrance is abundant. Siguro pagpasok mo sa langit, may banda ng musiko, amen? Hello? Siguro merong angels choir. Oo. Siguro merong mga cheerers. Here comes the faithful! Again, the question. How will you enter heaven? How will you enter heaven? Who will meet you? Baka sasalun mo si Zacchaeus, no? Kasi karnal ka, no? Sige, ano yun eh, unahan mo eh, no? Sige, halika na. Okay naman, nakarating ka din sa hawan ng Diyos. Di ba ang ganda nung sasalud mo siyang Panginoon, ano? Kakamayan ka ng Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Oh, you have kept your direction right. Oh, you have used my word as a light unto your, baliktad na naman ako, as a lamp unto your feet and a light unto your path. Oh, you abided in my word. The good thing is a good entrance in heaven. How do you make it? Check your direction. And then number two, follow faithful leaders. Sabi doon sa binabasa natin, Philippians chapter 3. Ang sabi sa verse number 15, let us therefore as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark at them which walk so, as you have for an example. Hindi po masamang magkaroon ka ng leader. Ang masama magkaroon ng idol. Yeah. Diba? Oo. Ang masama magkaroon ka ng juice-juicean. Pero it's good to look at somebody whom you could follow. Yeah. Ano? A mentor. Opo. Hindi ko po malilimutan ng mentor ko, Ramon Revilla Jr. Siya po nag-witness sa akin, siya nag-disciple sa akin. Opo. At ngayon po, pastor po yan sa Missouri. Nag-pastor sa Kabuyo for a long time. And then, nag-immigrate sa US, ngayon, pastor sa Missouri. But every time he comes home, bumibisita sa amin. At hindi ko pwedeng alisin sa history ng buhay ko yan. Well, I love my pastor. I really do. Dr. Ed Lorena is my pastor. And in his ministry, I was molded. Nakita ko po doon. Well, of course, hindi po perfect ang simbahan doon sa San Pedro. But maybe, siguro ngayon, as per counting, siguro isa sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas. Averaging 2,000 plus every Sunday morning. So, naniniwala po ako na it's a good breeding ground for missionaries. At maraming galing po. Pastor Abel is galing San Pedro yun. At nakita ko talaga yung legacy ng San Pedro sa kanya. Yeah! Meron siyang mark. Amen! Meron siyang mark ng CBBC. At ako nagpapasalamat po dyan. We need to seek to follow a good mentor, a good leader. Follow me and avoid those who leads you astray. Dapat magkaroon tayo ng discerning power. Ito bang taong itong maganda bang sundan ko? Yeah! Hello? Son! Opo. Okay ba siya? Okay ba yung kaibigan mo? Kung ang kaibigan mo, hindi ka inilalapit sa Panginoon, hindi mo ganda kaibigan niya. Right! Ano sabi sa Korinto? Evil communication corrupt good manners.
Oh, ang nakakahawa, yung bulok. Di ba? Ang nakakahawa, yung may sakit. Yung isang basket na kamatis, nakikaganda-ganda. Lagyan mo ng bulok. Gaganda ba yung bulok? Yeah. Mabubulok yung iba. Pero yung bulok, magpapakabulok pa yun. Right. Kaya kung sinusundan mo yung bulok, maghunos din ka. Amen? Kawawa ka, hantungan mo. Piliin natin na susundan natin. Opo. Sabi na po sa Pablo, mark them. Mark them. Opo. Hindi pa tayo nakakarating sa pupuntahan natin, ililigaw na tayo na sinusundan natin. Nakakalungkot po yan. Ano ho? Opo. Ang maganda po, yung direksyon na gusto mong puntahan, yun din ang tinatahak ng taong yung sinusundan. Huwag po tayong magkakamali. Right. Oo, marami yung falsifikadong Kristyano. Well, come on. Opo, sikapin natin magkaroon tayo ng discerning power. Opo, sabi ng Apostol Pablo, follow me. Let us mind the same things. Ang linaw-linaw niya, no? Opo. Who are you following and who is following you? Keep the right path. Keep your eyes on the prize and keep following good leaders. Hindi na naman po pastor ang good leader. Meron tayong Sunday school teacher. Opo, di ba? Meron kang choir director. Meron kang young people's director. Meron kang soul winning director. Opo. We do not call them pastors. Amen? We do not believe in the multiplicity of pastors. Hindi tayo naniniwala doon sa music pastor, youth pastor. Hindi po. Yan po lahat siya extension ng pastor. Amen. Opo. Isa lang ang pastor sa simbahan. Amen? Amen. Opo. At sa simbahan po, you are either a follower or a leader. Yes. Hello, you are either the pastor or you are either a member. And when you are a member, you ought to be follower. Follower of the leader, which is the pastor. Kaya be keen. Observe your pastor. Amen? Amen. Opo. And do not overdo. Huwag niyo i-overdo. Yeah, that's right. Ano, kabarong lang ang pastor niyo. Baka mamaya, papunta ka rito, asher ka, naka-Amerikana ka. Umuwi ka, magpalit ka. Amen? Yeah. Oo. Hindi ba? Andito, pastor, nakatayo dito, ikaw mando ng mando dyan. Hello? Yeah. Sa simbahan po, walang independent ministry. Ano po ako? Walang independent ministry. Lahat po yan, extension ng pastor. Amen. Lahat po yan. Opo, kung ikaw ay youth director, you consult your pastor. Choir director ka, you consult your pastor. Right. Hindi yung kakanta, malalaman ng pastor. At yan ang kinita nyo, sali-sali sa inyo yan. Go. Hindi ba? Maganda. Basta kung may science sa ligo, gusto nyo, doon natin iparas yung kanta nyo. Yung kanta namin. Hindi ba? At syempre, kung kakanta ka, piliin mo, amen? Baka mamaya, ikaw ano kakantahin mo dito. Ang special number po natin ay si Brother What? Aldo. Hello? At ang kakantahin ni Brother Aldo ay biblical po ito. Opo. Samson and Delilah. In the Bible, 10,000 years BC, there's a story of ancient history about a fellow who's strong as he can be. Then he met a cheating guy who brought her tragedy. Oh, run, Samson, run. Delilah's a hill. Mga yan ang kakang... Basta biblical ho yun, no? Alam na maraming kantang biblical, pero hindi ho tama sa simbahan. Yung Exodus, alam mo ba yung brother Asba? Yung Exodus na kanta? Hindi mo nakakanta Exodus? May team song yan eh. This land is mine, God gave this land to me. This great and ancient land to me. Exodus, pupunta sila sa promised land. This land is mine. Di ba? Opo eh. Mga biblical, pero hindi tama sa simbahan eh. Piliin natin, amen? Consult the pastor. Amen. He is the leader. That's right. Hello? Yeah. Opo. At kung sakaling yung pinili mo kanta, ayaw niya, Yeah. huwag kang magmamaktol dyan. Hindi ba? Yung gusto niya, huwag na yun ang kantayin mo, ito ang kantayin mo. Hindi ba? Maganda, may consultation. Amen? Amen.
Because He is the leader. Opo. So, tanong, who are you following? And who follows you? Wait, tandaan niyo po ito. You cannot avoid this. Somebody is following you. Right. Somebody. Somebody is observing you. Here in the church, somebody is observing you. You are an influence. Amen? You are an influence. Kaya maging mabuti tayong influensya. Amen? Amen. Hello. So number 2 is, follow good leaders. Number 3, verses 18 and 19, know your enemies. Know your enemies. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Sa simbahan po, meron din tayong mga dapat markahan. Oo. Enemies of the cross. Enemies of the cross. Opo. And the enemies of the cross are our enemies. You do not ally with an enemy of the cross. Amen? Opo. You do not associate yourselves with murmurers. You do not associate yourselves with critics. Hello? Yeah. You do not associate yourselves with absentees. Hello? Those are the enemies of your faith. Dadalhin ka niya sa mali. Oo, kaya po dapat tayo po, okay, again, discerning power, ano? Opo, sabi ng Panginoon, kahit ang Panginoon nasa lupa pa, amen? He's not being judgmental, pero sabi niya, there are wolves in sheep's clothing. There are wolves in sheep's clothing. Some are out there, but some are in here. Kaya nga, di ba, sabi ng Pablo, 1 Corinthians, problems without and problems within. The perils of this Christian life. Yung problema sa labas at problema sa loob. At alam nyo yan, ang pinaka-malungkot na kaaway, yung nasa loob mismo sila. Well, mga ano yan, mga anong tawag doon, mga deep penetration agents ni Satanas. Mga DPAs. Opo. Mga naandyan. Alam niyo, totoo po ito. Personally, sa buhay ko, nakarinig po ako niyan eh. Isang babae sa aming dating church, pinagaling ko sa Pedro. Hindi ko masabihin ng pangalan, at because hindi ng taon, baka ma-identify niyo pa. Ang sabi nga, hindi ako titigil na hindi ko mapapagsak si Dr. Ed. Can you imagine that statement? Sinabi sa amin, alam niya ako very close kay Dr. Ed. Parang gusto niyang iparating ko. Iparating ko naman. Sip-sip ako eh. Ano ba? Hindi ba? Ay, follower ko. Pwede na rin sip-sip. Sinabi ko, basta, mag-ingat kayo dyan. Meron niyang commitment na hindi kami kakain hanggang hindi namin napapatay si Pablo. Di ba? Sabi sa Acts, no? 40 men! At sa simbahan po meron niya. Kung sa bawat 12 may hutas, sa simbahan marami din. Ba't tingnan yung katabi mo? Hindi yan. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag mong musgahan yung katabi mo. Hayaan mo lang siya. Mahahayag din niya. Amen? Sapat naniniwala po, kung lahat ay mahahayag sa proper time. Amen? Kaya ang pinakamaganda po, we need to know our enemies. We need to know our enemies. Nasa na ba yung number 25? Ito. They look like a Christian, having the form. Sabi ni Pablo kay Timothy, they have the form, but they don't have the power. And then they have the form. Not all relationships are good. Alam nyo, minsan di ba sabi nga ng Panginoon, kasambahin mo nga ang kaaway mo, amen? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, yung mismo ang nanay ay makakaaway ng kanyang daughter-in-law. Di ba? Ang tatay makakaaway ng kanyang son-in-law. Opo. Kasi nga minsan po, pag hindi kayo pareho ng destinasyon at hindi kayo pareho ng aspiration, magkakagulo kayo eh. yeah. Magkakabanggaan kayo sa daan. Kaya pinakamaganda, piliin natin. Piliin natin. Not all relationships are good,
for us. And so, beware. Sabi po sa verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Pagka nakikita mo medyo carnal na yung kasama mo, yes na. Carnal na amen? Oo. Pagka nakita mo mas maganda sa kanya kumain kaysa magsimba, kalaban mo yan, amen? O, huwag mo tayo magsimba sa lingkod, birthday ng kumpare ko, ang daming handa. Oo eh. Huwag ka na muna sumimba sa linggo. Ako hindi nagsisimba kasi birthday ng nanay ko. Isang katutakang pinatay na manok. 5 babae, 5 lalaki. Bukod pa sa baboy. Ano? Eh, minsan totoo nangyayari, your God is your belly. Ano ibig sabihin pa sa your God is your belly? Inuuna mo tiyan mo kaysa espiritu. Opo. The flesh always lusted against the spirit. Mag-ingat po tayo, amen? So number 3 is know your enemies. And number 4, the last one. I think this is the last one. Last one na po ito. Remember your identity. Amen. Hello? Amen. Lagi mong alalahanin kung sino ka. Every time you are tempted to sin, and every time you are tempted, lagi mong isipin, sino ba ako? Amen. Verse 20. Ano sabi sa verse 20? No? For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. We are pressing for this thing. This is the better thing, amen? Actually, this is the best thing. We're looking for the best. Ano yun? To be fashioned like Jesus' body. Amen? Yung tayo po we will stand out as a believer. Actually, mga kapatid, wala ka pang ginagawa. Nung masave ka, you already standing out. Yeah. A peculiar person. Amen? Opo, you are imparted, sabi ni Pedro, imparted of a divine nature. Hindi ka na normal. Hindi ko po sinasabing abnormal ka. Ang ibig sabihin nung hindi ka na normal, hindi ka na ordinaryong tao. You are a child of God. Your conversation or your citizenship is in heaven. This land is not your home. You're simply passing through. Amen. Opo. Isang araw aalis din tayo dito Opo Sabi nga ng 2 Corinthians, we're simply groaning for that house that is made of God. The building that will not decay, immortal body, incorruptible body, like the body of the Lord. Yan po ang ating inaasahan sa buhay na ito bilang mananampalataya. And we press toward that prize. Yeah. We press for the gold. We aspire for the best. Ngayon pong gabi, tanong ko sa iyo, ano ba ang goal mo sa buhay Kristiyano? Ano ba ang goal? Do you really want to stand out as a believer? No. Do you want to be counted as faithful? You should. Amen? You should. Naligtas ka na nakapagsimula ka na amen? Binago ka na ng Diyos Sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, marami ng bagay na binago sa iyo ng Panginoon Sabi ni Pablo doon sa mga taga-Galacia, bakit kayo pumapalik sa beggarly elements? Yeah. Bakit tayo susunod sa sanlibutan ito? Ano ba naidulot sa iyo ng mundo? At ano pa bago sa mundo? Amen? Hello? Sa Christianity, maraming bago. Amen? Maraming bago. Amen. Yung makakita ng mga kaluluwang na bago. Makakita ng mga buhay na bago. Hello? Ito mga bago. Ito mga bagay na nagpapagalak sa isang Kristiyano. That's right. Ito dapat ang ating kagalakan sa buhay natin bilang mananampalataya. Ano po yun? Yung makakita tayo ng mga tao na niligtas. Hello? Opo. Dapat po ito ang ating maging aspiration bilang mga mananampalataya. Opo. We press toward the mark. We want to win the prize. We're not beating the air. Sabi ni Apostol Pablo. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Opo. We live for a purpose. Amen. Ako po sabi ko nga
Marami ng pastor na bumagsak. Nakakalungkot po ito. Nakakalungkot po na isipin na walang halaga mo ang panawagan ng Diyos. Alam niyo sa Japan, sumabit ka lang sa issue, harakihin na. Sa Pilipinas, isang katutak na issue, natakbo pa sa politika. At sa Pilipinas, ang ina-idolize natin, yung mga hoodlums yung mga gangster Bakit pa nanalo si Lito Lapid bilang selfie? Bakit? Kasi sikat na hoodlum di ba? Si Ben Tumbling di ba? Oo Hindi ba? Bakit nanalo si Ramon Revilla? Si alias Pogi yan Hindi ba? Si Robin Padilla, bad boy ng Philippine movies Ano ginagawa nila? Siya yan! Ang hirap pa, tanda pa Paglalaban ng As an athlete, I love Pacquiao. Natutuwa akong manood sa kanyang pagiging agresibo boksingero. Pero bilang senador, palagay ko po nagkamali tayo ng bobo. At ngayon, ang dami na naman tumatakbo. At pagka nakatakbo, uupo. Bakit yung pastor yung nananalo, ang sinasabi, siya uupo, kasi pagod na katatakbo Kaya uupo naman, ang problema mo, pag-upo nila, pati pera ng bayan, inuupuan nila. Kahit nga mga Kristiyanong leader, nasisira testimony. Di ba? Nakakalungkot no? Sila yung ating tinitingalan na andun. Tapos mamaya mapapahira ng pangalan nila. Gusto nilang magkaroon ng mga magkaroon sila ng mga popularity contest. At nahahayag gayon ang kanilang mga hidden treasure. Hello? Sabi nga ni Isko Moreno, okay ang Panginoon. Nasambay. Pero hindi okay na gamitin sa politika. Huwag mong gamitin. Nakatandaan si Eddie Villanueva. Bakit medyo bumaba ng konti ang rating niya? Sabi niya kasi, ang Panginoon ang nagsabi sa akin tumakbo bilang presidente. Pero natalo. Natalo si Eddie Villanueva. Why? Pati Panginoon gagamitin mo Kakapitalin mo ang Panginoon. Para dayain mo tao. Tayo po bilang mga Kristiyano, we aspire for what is best. We are reaching towards the things that are before us. And today, we have not reached it yet. Let's go for the goal. Let us win the prize. Let us press to the Lord. Tayo po tayo. Magawas ako sa prayer. Everyone standing. Every head bowed, every eyes closed. Bawat ulo kayo mo, bawat mata na. I will take this opportunity, mga kapatid. Mag-anniversary po kayo sa Sunday. Kaya tayo merong revival night. Para ano? Para makita ni Pastor na kayo na-revive. Na kayo nag-involve. Hello. Opo, 2 araw na lang. Friday and Saturday, anniversary nila. Ano ang investment ko dito? Amen. That's right. Hello. Do you have a goal? Yeah. Ilang bisita goal mo? Come on. Amen. Are you going to win a prize? Hello, doon po sa aming church. Sabi ko nung anniversary namin, bawat 2 bisita, may isang Biblia. At alam nyo, natakot-takot na Biblia ay pinamigay ko ng araw na yun. Sumunod na rin yun. Why? Because a lot of our members have 2 or 3 first-time visitors. Ano goal mo? What mark are you pressing on? Ngayong gabi po, I hope the Lord spoke to your heart. Hindi ko po alam kung ano po ang inyong tradition dito sa invitation. Sa amin po, we always open the altar for everyone who wants to come.
And now, as the piano plays, as the piano plays, as the piano plays, the altar is open. If you need to come, come. Come to the altar. Lord, Lord, let me be accounted for. Let me have a part. I want to get involved. I am investing in this anniversary. Not only to the pastor, sa inyo, Panginoon, nais ko pong patunayan sa inyo na ako po ay masaya na mag-involve sa gawain na ito. This is not anybody's church. This is our church. And we just have to have a part. Be a part of this. Be a part. Get involved. Make investments. Your time, your prayer, your presence, your treasures. Kailangan ka ng gawain. Huwag natin wala yung bahala doon. Get revived tonight and get involved on Sunday. I call the pastor to continue the invitation. Pastor, please come. Come on. Baka meron pa gusto. Lumuhod, manalangin. Mahal ka ng Diyos. Maligtas ka eh. Pero meron siyang purpose. We are saved to serve. We are saved to shine. Hello? And we are saved to share. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong misahe na ito pong pinatulog sa amin sa dito. Salamat sa misahero niyo pong ginamit ng Diyos. Lalo